Sa iba pang ulat, humarap ang whistleblower na si Ben Hurluy sa bail hearing ni Senator Bong Revilla sa Sandigan Bayan kaninang umaga. Ito ay upang tumistigo sa pagkakadawit ng senador at ng iba pang akusado sa pork barrel scam. Ang detalye sa ulat ni Rema Peñaflor. Humarap na ang whistleblower na si Ben Hurluy sa bail hearing ni Senador Bong Revilla sa 1st Division ng Sandigan Bayan kanina. Ito ay para tumistigo sa pagkakadawit ng senador ni Janet Lim Napoles at ng iba pang mga akusado sa pork barrel scam na kumakaharap ngayon sa kasong graft at plunder. Sa pagharap ni Luy sa korte, isinalaysay niya kung paano binuo ni Napoles ang mga NGO, kung saan naging presidente si Luy sa isa sa mga ito. Binanggit din ni Luy ng kabilang sina Senador Revilla, Senador Jinggoy Estrada at Senador Juan Ponce Enrile sa ilang mga senador na nakatransaksyon ni Napoles sa paglikom ng kanilang Priority Development Assistance Fund o PDAF. Ngunit patuloy na iginigiit ng kampo ng umano'y pork barrel scam queen na si Janet Lim Napoles na walang basehan ang akusasyon na si Napoles ang nag-utos na bumuo ng mga peking NGO. Meron kasi tayong batas, pag sinasabi mong kakuntsaba ka, o conspirator ka, kailangan patunayan mo muna na may conspiracy. Si Ben Hur galit dyan. Pinailan siya ng qualified theft dahil nga yung mga ginagawa niya nalaman ni JLN. Ngayon, sino ba ang nakinabang? Yun ang tanong Sino ba ang nameke ng mga NGOs? Sinasabi naman nila sila Patuloy na pinatutunayan ng prosekusyon sa korte ang mga papeles na isinumite sa Securities and Exchange Commission para sa pag-aproba ng kanilang NGO. Ngunit dahil sa dami ng ipinaberigpikang papeles, hindi ito natapos ng umaga at itinuloy sa hapon. Matapos man sila o hindi, dapat tapos na yung kanilang ebidensya at kami naman. So yun ang aming hinihiling sa husgado. He's already preoccupied with testifying on behalf of the state and now haharasing ka pa with other things. And it is a collateral attack. If the defense really feels that they have something against Ben Hur, then they should file it in court. Ayaw naman sabihin ni Justice Undersecretary Jose Justiniano ang magiging taktika ng prosekusyon sa kaso. It's a directive from the Ombudsman addressed to the Secretary of Justice and we were instructed to collaborate. Hapon nang dumating si Senador Revilla sa Sandigan Bayan para pakinggan ang testimonya ni Luy. Ito po inyong kaibigan, Rema Peñaflor para sa Newsite.